Pagkalabas ko sa silid ng pasyente, malayo pa lang ay tanaw ko na agad aking mga kasamahang nurse na tila may pinagkukumpulan sa nurse station. Kita sa kanilang mga mukha ang excitement at kasiyahan. Bigla akong na-curious kung anong nangyayari kaya lumapit ako para makiusyoso. Nang makita nila akong papalapit sa kanila, ay sabay-sabay silang ngumiti. Sininyasan nila ako na bilisan ko ang paglalakad. Kaya naman, patakabo akong lumapit. Ano kayang meron? Excited na tanong ko. Ito na ang babaeng sobrang haba ng buhok, sabi ni Maricel, na maihawak na kahon ng donuts. Para sa'yo ito, sabi pa ni Nurse Jeff, na may bitbit na tray ng kape. May nagpadala ng donuts at K-flat dito sa department natin. Anito pa. Sa akin, nagtataka kong tanong habang papalapit sa kanila. Sino naman ang nagpadala nito? Tanong ko habang sinisipat ang mga donuts at kape. May note na kasama, dali basahin mo, sagot ni Maricel. Iniabot niya sa akin ang isang maliit na card. Inaabangan nila ang aking magiging reaksyon dahil mukhang nabasa na yata ng mga ito ang nakasulat sa note. Kaya naman mas lalo akong na-curious. Dahan-dahan kong binuksan ang card at mahinang binasa ang mensahe. For all the hard-working nurses, especially to my beautiful Tintin. Thank you for your hard work. Dr. Andrew D. Napatigil ako at bahagyang namula. Hindi ko inaasahan na makakatanggap nito mula kay Andrew. Ang mga kasamahan ko naman ay nagtawanan dahil sa pamumula ng aking pisngi. Kinikilig pa ang mga ito lalo na't alam nilang lahat kung gaano ako kapatay na patay kay Andrew dati. Uy, Christina, nagbunga na rin sa wakas yung panliligaw mo, tukso ni Nurse Annalyn habang kinikindatan ako. Hindi naman. Nakalagay sa note, hardworking nurses tugon ko. Bakit may special mention ka? Biro pa ni Jeff, na ngayon ay umiinom na ng kape. Naku, kumain na lang kayo pag-iiba ko. Abala ako sa pagpili ng flavor ng donut na nasa box dahil maraming flavor ang pagpipilian. Thanks Doc Andrew sa donuts at pakape, narinig kong halos sabay-sabay na nagsalita ang mga kasamahan ko. Nang tumingala ako ay nakita kong nakalapit na pala si Andrew sa amin at nakatingin sa akin. Hindi ko mapigilang magtaka sa mga ikinikilos niya. May kakaiba talaga sa kanya ngayon. Pati kung paano siya tumingin. Hindi ko lang maintindihan kung ano ba yun. EMT. Nakuha ni Maricel ang aking atensyon na marinig ko itong tumikim. Hindi ko kasi namalayan na kanina pa pala ako nakatitig kay Andrew habang pinag-aaralan ang mukha nito. Narinig ko tuloy ang iba't ibang himig panunukso ng mga kasamahan ko. Hindi rin nakaligtas sa akin ang mga pasimple nilang sikuhan sa isa't isa na parang kilig na kilig sa aming dalawa ni Andrew. Hindi ko naman magawang kiligin dahil hanggang ngayon ay naalala ko pa rin ang halikan ni na Andrew at ex nito. Ito ba ang paraan niya para humingi ng sorry dahil alam niyang nasaktan niya ako? Aanhin ko naman ang sorry niya kung sila na ulit ng ex niya. Anyway, wala naman na akong pakialam ngayon. Pagod na akong maghabol sa kanya. Pero yung donut gusto ko kaya hindi ko ito tatanggihan. Matapos ko itong ilagay sa paper plate ay nagpaalam na ako. Salamat sa donut Doc, paalam ko sa kanya at saka tumalikod na. Maya-maya pa ay narinig kong tinawag ako ni Andrew. Nilingon ko siya at nakita kong may hawak na itong kape. Kape mo, nakangiting sabi nito. Pasensya na, hindi kasi ako umiinom ng latte. May lactose intolerance kasi ako, nagtatay ako kapag nakakainom ng gatas. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha ng Andrew. Akala ko anito na parang nag-iisip. Maya-maya pa ay napasabunot pa sa buhok at frustrated na napailing. Pero uminom ka ng latte nung magkasama tayo. Panong? Nagtae lang naman ako nung makaalis ka. Tumalikod ako at iniwan siya sa kinatatayuan niya. Mabuti na lang at hindi na niya ako sinundan dahil talaga namang susumbatan ko pa siya ng todong-todo at baka ilarawan ko pa sa kanya kung anong itsura ng ibak na lumabas sa akin nung araw na yun. Baliwala naman talaga sa akin yun dahil haling na haling pa ako sa kanya noong mga panahong yun. Pero ngayon ay inis ang aking nararamdaman nang maalala ko ulit. Unti-unti ko nang nakikita ang aking mga kagagahan. Habang binabalikan ko ang mga araw na baliw pa ako sa kanya ay naalala ko kung paano ako nagpakumbaba na nagmukhang tanga at napahiya sa harapan ng mga katrabaho ko para lang ibaling niya sa akin ang kanyang pagtingin, ngunit sa huli ay makikita ko lang itong may ibang kahalikan habang kami pa
Ay nga pala, hindi nga pala naging kami dahil biruan lang ito para sa kanya. Ngayon ay malinaw na sa akin kung paano niya ako binaliwala. Dumiretso ako sa kantin at dun ko dinala ang donut. Inilapag ko muna ito sa table para bumili sana ng mainom nang makita ko si Gray. Naka-white coat ito. Kunot noo akong tumingin sa kanya. Habang siya naman ay nakangiting lumapit sa akin. Doktor ka, tanong ko agad sa kanya. Parang nagulat pa ito sa tanong ko. Nung isang araw pa tayo magkausap, ngayon mo lang nalaman, pabiro nitong sabi. Akala ko pagalagala ka lang kaya ka naririto. Tugon ko at nilagpasan siya para bumili ng kape. Kuya Tony, isang black coffee nga po. Wika ko sa taong nasa kabilang counter ng canteen. Agad naman itong tumalima. Make it 2 please. Charge it to my account. Ani Gray na kasunod ko na pala. Hindi na pinabayaran sa akin ni Kuya Tony ang kape dahil inilagay na daw niya ito sa account ni Gray. Salamat, wika ko kay Gray. No problema, anito. Kailan ka pa rito? Bakit di ko yata naririnig ang pangalan mo? Tanong ko sa kanya. I'm Dr. Grayson Tuazon. Ikaw si Dr. Tuazon? Gulat na tanong ko. Ikaw pala yun. Kumunot noon naman ito. Anong ako pala yun? Ikaw yung palagi kong naririnig na pinagkukwentuhan ng mga nurses dito. Dami mong fans nakangiti kong kwento. Naalala ko ang itsura ng mga katrabaho kong kilig na kilig tuwing babanggitin si Dr. Tuazon. Si Gray lang pala yun. Kumislap naman ang mga mata nito sa narinig. Tumingin ito sa akin. Ganun ba? Ikaw ba isa sa mga fans ko? Anito na namumuhay pa ang mga mata. Hindi, sagot ko at saka uminom ng kape. Nakita kong bigla na lang itong nag-uubo. Ayos ka lang, tanong ko sa kanya pagko ay humiwalay na ako ng lakad sa kanya dahil papunta ako sa table kung saan ko iniwan ang aking donut. Napahinto ako sa paglalakad nang makita kong nasa harapan ko si Andrew na maihawak na coffee cup. Nakatingin ito sa akin, sunod ay tumingin sa taong nasa likod ko, si Gray. Muling bumalik ang tingin nito sa akin. Ibinili kita ng black coffee, ani Andrew. Salamat pero I've already bought her one, si Dr. Tuazon ang sumagot. Yun din sana ang sasabihin ko. Nilagpasan ko si Andrew at nagtungo sa mailamesa para kunin ang donut. Sa break room na lang ako kakain. May table naman dun. Pagdating ko sa break room ay sinimulan ko ng kainin ang donut. Siya namang dating ni Andrew na hawak pa rin ang kape. Huwag niyang sabihing ipagpipilitan pa rin niya ang kape niya. Lumapit siya sa akin at ipinatong ang kape sa table. Tanggapin mo na, binili ko talaga yan para sa'yo, nakatingin ito sa akin. Nakikiusap ang mga mata. Napakamot na lang ako ng kilay. Salamat, tinanggap ko na rin para umalis na siya. Isa pa ay sayang din yung kape, masarap pa naman ang timpla sa coffee shop na binilhan ni Andrew. Itinuloy ko ang pagkain ng donut, ngunit nang mapansin kong hindi umaalis si Andrew sa harapan ko ay tiningala ko ito. Pasensya ka na kung latte ang binigay ko sa'yo last time. Hindi ko kasi alam, anito. Ayos lang. Inis ako sa kanya pero hindi naman ako bastos. Nga't sinaktan ni Andrew ang puso ko, alam ko namang hindi siya masamang tao para bastusin. Matagal ko na siyang kilala at alam kong napakabait talaga nito. Yung nga lang, hindi siya ideal boyfriend. Tiningnan ko siya ng patanong. May gagawin ka ba mamaya after ng trabaho, anito? Wala, maikli kong sagot at ipinagpatuloy ko lang ang pagkain. Pwede ba kita iayaing lumabas? Patuloy ni Andrew. Nagulat man ay hindi ko yun ipinahalata. Pasensya na, puyat kasi ako kagabi kaya gusto ko matulog ng maaga, palusot ko. Hindi naman ako puyat pero ayaw ko lang lumabas na kasama siya. Bukas, may gagawin ka ba? Hindi pa siya tumitigil sa pagbabaka sakali. Hindi ba't busy ka palagi? Bakit parang madami kayatang oras ngayon? Tanong ko sa kanya. Pwede ba tayong lumabas bukas? Gusto lang sana kitang makausap, anito sa halip na sagutin ang tanong ko. Bakit bukas pa? Pwede mo namang sabihin ngayon kung ano man yun. Please, may pagsusumamo sa boses ni Andrew. Bakit nga? Sinalubong ko ang kanyang mga mata at pilit na pinag-aaralan kung bakit siya kumikilos ng ganun. I just wanna talk about us, wika ni Andrew na hindi nagbabawi ng tingin. Yun pala.
Sus, akala ko tapos na kami sa isyong yun, bakit bubuksan pa niya? Nagmo-move on na nga ako ipapaala pa. Walang use. Tapos na yung 7 days natin, di ba? Hindi na kita kukulitin pa kagaya ng kondisyon mo na dapat tantanan na kita pagkatapos ng kasunduan. Salamat at pinagtiyagaan mo ako ng 7 araw kahit pa nga pilit na pilit ka. Pasensya ka na't pinaabot ko pa ng 7 days ang paghihirap mo. Sana pala ay pumayag na lang ako nung ika-negatibo 5 day pa lang na nakikipaghiwalay ka. Huwag kang mag-alala, tapos na ang kalbaryo mo sa akin. You're free as a bird. Nagpapasalamat ako na nasabi ko lahat ng yun nang hindi umiiyak para hindi niya isipin na apektado pa rin ako. Natigilan at natahimik si Andrew nang marinig lahat ng aking sinabi, basta nakatingin lang siya sa akin. Tumayo na ako at sinalukop ang aking mga dala. Time in ko na, mauna na ko, paalam ko sa kanya. Lalabas na sana ako nang bigla akong may naalala. Yun ay nung sinabihan niya ako ng kapag nagka-boyfriend ka ng totoo, siguradong mapapasaya mo siya ng todo. Oh, salamat nga pala sa pagiging gentleman at hindi mo sinamantala ang kagagahan ko. Matutuwa sa'yo ang mapapangasawa ko o kaya pag nagka-boyfriend na ako ng totoo. Saad ko at saka ko siya tinalikuran. Katatapos ko lang manggaling sa silid ng mga pasyente ay narinig kong may nag-page ng pangalan ko at ipinapatawag ako sa front desk. Mabilis naman akong tumalima at nagtungo dun. Malayo pa ay tanaw ko na ang mga tao sa front desk na parang nag-aabang sa aking pagdating. Pansin ko agad ang isang delivery man na may daladalang malaking baukwet ng mga bulaklak. Nurse Tintin, para po sa inyo. Pakipirmahan na lang po, sabi ng delivery man habang iniabot ang resibo at bouquet ng red roses ganun. Nagulat ako at hindi ko napigilan ang mapangiti. Kanino naman kaya galing to, tanong ko sa aking sarili. Matapos kong pirmahan ay nagpaalam na ang delivery man. Mabilis akong pinagkumpulan ng mga kasamahan ko at nakiusyoso na rin habang binabasa ko kung saan galing ang mga bulaklak. From Andrew, tumitiling sabi ni Lee, isa sa mga front desk. Napatakip naman ako ng tenga. Sobrang lapit niya sa akin dahil halos isubsob nito ang mukha sa tagiliran ko para basahin kung kanino galing ang bulaklak kaya halos matulilig ang tenga ko sa tili niya. Kasunod namang nagtilian ang iba pang naririto nang marinig ang pangalan ni Andrew. O my God, kayo na ni Doc, wika pa ng isang kilig na kilig at kinakalog ang balikat ko. Hindi ko mapigilang mapatawa dahil para akong bolang pinagtulakan dahil sila pa itong mas kinikilig kesa sa akin. Wala naman kasing hindi nakakaalam sa hospital na patay ako kay Andrew. Ang saya naman dito, narinig namin ang boses ng isang babae kaya sandali na tahimik ang lahat. Sabay-sabay kaming napalingon sa nagsalita. Nawala ang aking ngiti nang makita ko ang babaeng kasama ni Andrew sa parking lot at ang kahalikan nito sa opisina. Dra! Natalia D. Wika ng isa sa mga nasa front desk. Biglang tumahip ang aking dibdib nang marinig ang pangalang binanggit nito. So, siya nga si Dra Santos or Natalia Santos, ang girlfriend ni Andrew. Ang ganda ng pagkakangiti nito sa amin. Ang ganda rin niya sa malapitan, parang modelo. Kaya siguro hindi siya malimutan ni Andrew. Parang piniga naman ang aking puso habang iniisip yun. Ano bang meron dito at parang ang saya-saya nyo naman, nakangiti pa rin ito at labas ang pantay-pantay nitong ngipin. Lahat ng angulo ng mukha niya ay napakaganda, wala kang maipupula. Para siyang Diyosa na bumaba sa lupa. Napakasopistikada rin niya at mukha siyang matalino. Bigla tuloy akong nakaramdam ng panliliit at hiya. Ang kapal ko palang maghabol kay Andrew gayong ganitong mga babae pala ang tipo niya. Doc, si Christina po kasi. Pinadalhan ni Doc Andrew ng bulaklak, kinikilig na sabi ni Lee. Nakita ko ang biglang pagpihit ng mukha ni Dra. Natalia patungo sa direksyon ko. Nang makita niya ang hawak kong bulaklak ay umangat ang tingin nito sa aking mukha. Kitang-kita ko ang pagkawala ng kanyang mga ngiti. You mean, Dr. Andrew Rufino? Tanong nito. Yes, Doc. Kahapon nga pinadalhan pa ni Doc Andrew ang department nila ng kape at donuts. Kainggit dahil sila lang ang meron, walang prenong kwento ni Lee. Nagulat naman ang iba pang naririto. Ano? Ay ang daya naman, sana pala nagpunta ako dun kahapon, wika ng isa. Ang sweet naman ni Doc Andrew, sagot pa ng isa. Kitang-kita ko sa mukha ni Dra.
Natalia na natigilan ito at titig na titig sa aking mukha. Napalunok naman ako. Ang sarap namang maging boyfriend ni Doc Andrew. Swerte mo naman, Christina, ani Lee. Napatingin ako kay Lee. Hindi ko siya boyfriend. Para ko lang siyang kuya, sawat ako dito. Pakiramdam ko ay kailangan kong klaruhin ang bagay na yun, hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa babaeng doktor. Baka kung ano pang isipin nito tungkol sa akin. Sige na, alis na ako. Paalam ko sa kanila at saka ako mabilis na naglakad papalayo. Habang naglalakad ako patungong locker room ay katakot-takot na tili at kantyaw ang naririnig ko mula sa mga katrabahong makakasalubong ko. Alin lang ang ngiti ang ibinabato ko sa kanila. Hindi ako komportable na makatanggap ng bulaklak galing kay Andrew. Bakit pa siya magpapadala ng bulaklak? Para sa akin ba talaga ito? Ngayon ko lang napansin na may kasama pala ito ng note. Kaya binasa ko yun. Tintin. I'm so sorry. Andrew. Sorry. Para saan? Dahil kaya sa sinabi ko kahapon. Bakit may pabulaklak pa? Baka kung ano pang isipin ng mga kasamahan namin sa trabaho at baka mamaya sabunutan pa ako ng girlfriend niya. Nais ko sanang itapon sa basurahan ang bulaklak, ngunit baka maging dahilan po ito para lalo kaming pag-usapan ng mga katrabaho ko, kaya inilapag ko na muna ito sa lamesa. Palabas na sana ako ng locker room nang bigla akong may naalala. Muli kong binalikan ang bulaklak. Tinanggal ko ang note na kasama nito. Dinala ko ito sa silid ng isa sa mga pasyente na nagpapagaling. Ay ang ganda ng mga ito, Nurse Christina, ani Mrs. Marquez. Magandang bulaklak po para sa magandang kagaya nyo, nakangiti kong tugon sa kanya. Maraming salamat dito. Ilalagay ko agad ito sa flower vase pag uwi namin maya-maya, anito at nilingon ang kasama nitong nagbabantay sa kanya. Anak, pakilagay nga nito sa katabi ng mga gamit natin para hindi natin malimutan. Utos nito sa anak at sumunod naman agad ang anak nito. Maya-maya pa ay lumabas na rin ako. Paglabas ko ng silid ay nakasalubong ko ang isa sa mga nurse. Thanks Christina, nakangiting sabi nito at dire-diretso sa paglalakad. Napakunot ang noo ko sa sinabi nito. Anong sinasabi niya? Itinuloy ko ang aking paglalakad. Dalawang nurse naman ang nakasalubong ko na nakangiti na agad sa akin. Christina, huwag ka nang magpapalipat ng department ha. Dito ka na lang palagi para araw-araw may pakape. Wika ng isa sa mga ito. Noon ko lang napansin na may hawak ang mga itong kape at donut naman sa kabilang kamay. Bigla akong kinutuban. Tinanaw ko ang nurse station at tama nga ako. Nagkukumpulan na naman ang mga nurse doon dahil kahit malayo pa ay nakikita ko na ang mga tray ng kape at kahon ng donuts. Dali-dali akong lumapit upang masiguro kung kay Andrew pa rin ito galing. Grebe. In love na talaga si Doc Andrew sa'yo, ani Maricel. Prayer reveal naman dyan Christina, ani Judith habang umiinom ng kape. Peke ko silang inisyan. Hindi ko alam kung anong mararamdaman sa ginagawa ni Andrew. Pinaprank niya ba ako? Dahil kung sorry lang ang habol nito, ay madali lang namang pag-usapan yun. Hindi niya kailangan pang gumawa ng ganitong eksena. Tumalikod ako para hanapin si Andrew. Christina, hindi ka ba kukuha ng para sa'yo? Pahabol ni Judith. Katatapos ko lang kumain. Baka sumakit ang tiyan ko, pagsisinungalin ko at tuluyan na ako umalis. Nagpalingalinga ako habang naglalakad at nagbabaka sakali na makita si Andrew, ngunit hindi ko siya makita. Muli akong nagpalingalinga hanggang sa mapalingon ulit ako sa mga kasamahan kong nagkukumpulan pa rin sa kape at donuts. Doon ay nakita ko si Dra. Natalia na nakatayo sa grupo ng mga ito habang nakatanaw sa akin. Mabilis akong pumaling sa ibang direksyon. Natapos na ako't lahat sa trabaho ay hindi ko pa nakikita si Andrew. Di bale na lang, saka ko na lang siya kakausapin. Kalalabas ko lang ng hospital at naglalakad na ako papunta sa abangan ng sasakyan nang marinig kong may tumatawag sa akin. Paglingon ko ay nakita ko si Andrew na mabilis naglalakad papalapit sa akin. Binagalan ko ang paglalakad para magpang-abot kami. Kanina ko pa rin naman siya gustong makausap. Sasabihin ko sana na itigil na niya ang pagpapadala ng kung ano-ano pero naunahan niya ako sa pagsasalita. Bakit mo ibinigay ang bulaklak sa pasyente? Tanong agad ni Andrew. Bakit masama ba? Binili ko yun para sa'yo, anito. Bigay mo na yun kaya pwede kong gawin kahit anong gusto ko.
Natahimik ito at napatingin na lang sa aking mukha. Ano ba kasing drama mo? Itigil mo na yung mga pagpapadala mo. Promise wala akong galit o hinanakit sa'yo kaya wag mo na akong alalahanin, okay? Hindi mo kailangang mag-guilty. Mas lalo lang akong nabubwisit dahil dyan sa mga pabulaklak at pakape mo. Nami-misinterpret tuloy ng mga tao. Sinabi ko na, ayokong ma-issue sa'yo, mahinahon kong paliwanag. Ano bang masama dun? Alam naman ng lahat na tayo na, anito. Yun na nga ang issue na sinasabi ko. Hindi naman tayo, saad ko. Hindi pa tayo tapos, ani Andrew. Pwede ba Andrew? Gusto ko nang kalimutan yun. Hindi ba yun din naman ang gusto mo? Hindi ko maintindihan bakit pabalik-balik na lang ang usapan natin tungkol dun, tugon ko. Gusto kong itama ang relasyon natin. Gagawin ko ang gusto mo, mas mag-effort na ako. Hindi na kita gusto. Namumutawi ang katahimikan habang magkahinang ang aming paningin. Hindi na kita gusto, Andrew. Napagod na ako, saad ko nang hindi kumukurap. Well, mahal ko pa rin naman siya pero totoong napagod na lang talaga ako. Tintin kung iniisip mo pa rin yung nakita mo sa opisina, hindi ko siya hinalik. Wala akong pakialam kahit ano pang gawin nyo. Bahala kayo, buhay nyo yan. Basta wag mo na rin akong pakikialaman. Tinalikuran ko na siya dahil nasabi ko na ang gusto kong sabihin, ngunit hinawakan nito ang pupulsuhan ko at pinigilan niya ako. Tin, please, let's give it chance. Pangako gagawin ko lahat ng gusto mo. Ang gusto ko, tantanan mo na ako. Hindi man yun ang sinasabi ng puso ko pero yun naman ang tamang gawin para hindi na ako masaktan. Kung noon niyang wala pa akong karibal, hirap na kong makuha ang puso niya. Ano pa kaya ngayong nagbalik na ang girlfriend niya? Sigurado akong wala na talagang chance kahit subukan ko pa ulit. Ako lang itong kawawa sa huli. Medyo malapit na kami sa may waiting shed nang matanaw ko ang paparating na jeep. Mabilis akong tumakbo upang abutan ito. Agad naman akong nakasakay. Habang papaalis ang jeep ay nakita ko si Andrew na nakatayo pa rin sa pwesto kung saan ko siya iniwan at nakatanaw sa akin. Kung dati-rati ay naubos ang oras ko para magpaganda bago magtungo sa anumang event meron sa pamilya ni Mucha, ngayon naman ay nagpulbos lang ako at manipis na lipstick para lang wag maputla ang labi ko. Inilugay ko lang ang aking bagong gupit na buhok. Hindi na rin ako bumili ng bagong damit. Nagsuot lang ako ng simpleng dress na ginamit ko na dati. Dati kasi ay todo postura pa ako para kay Andrew, ngunit iba na ang sitwasyon ngayon. Basta siniguro ko lang na mukha akong presentable ngayon para sa birthday ni Mucha. Simpleng dinner lang naman ito kasama ang pamilya niya sa isang restaurant. Sa pagkakakilala ko sa mga biyena ni Mucha, kahit sila-sila lang ay siguradong sa mamahaling restaurant nila ito isi-celebrate. Dahil sa traffic ay 5 minutes akong late. Nahihiya tuloy akong lumapit sa table nila pagdating ko. Kumpleto na ang buong pamilya nila. Magkatabi sina Mucha at Drek. Ang mga anak nilang napaka-cute ay nakaupo sa kani-kanilang high chair. Magkatabi sina Doña Agatha at Don Antonio. Malapit sa kinaupuan ng mga ito si Andrew na ngayon ay nakatingin sa akin. Kagaya na nakasanayan ko ay dumiretso muna ako sa mga biyena ni Mucha upang lapitan sila. Magiliw naman akong binati ng dalawa. Bagay sa'yo ang bagong haircut mo, bulong ni Doña Agatha. Kinikilig naman akong umiti sa kanya. Siyempre, ikaw ba naman ang purihin ng sosyal na si Doña Agatha? Nakita kong tatayo si Andrew, alam ko na kung ano ang gagawin nito. Dati kasi ay umuupo agad ako sa tabi niya para makatabi siya. Nung una ay nagsisipagtawanan sila at naiiling na lang si Andrew, hanggang sa makasanayan na ng lahat na magkatabi kami palagi at naging routine na namin na sa tuwing magkikita-kita kami kagaya ngayon ay sa tabi ni Andrew ako mauupo. Bago pa man makatayo si Andrew at hilahin ang upuan ay lumapit na agad ako kay Mucha at umupo sa tabi nito. Kita ko kung paano ako habulin ni Andrew ng tingin dahil nilagpasan ko siya. Para hindi nila mahalata na umiiwas ako kay Andrew ay dinaan ko na lang sa pagbati kay Mucha na kunyari ay super excited lang akong makatabi ito. Happy birthday Mucha! Nakangiti kong sabi dito habang iniaabot ang regalo sa kanya. Salamat! Pasensya na po kung late ako, na traffic po kasi ako. Wika ko na nakatingin sa matatandang Rufino. Sabi ko naman sa'yo, dadaanan ka namin ayaw mo naman, ani Mucha. Next time na lang. Siya namang dating na mga pagkain.
Tintin, bakit parang anlayo mo yata kay Andrew ngayon? Pabirong sambit ni Donya Agatha. Palagi kasi ako nitong tinutukso sa anak niya dahil alam nilang type na type ko si Andrew. Aliw na aliw ito sa tuwing pinapanood ang itsura ni Andrew na umiikot na lang ang mga mata kapag nagpapapansin ako. Ay, hindi ko po napansin. Excited po kasi akong may abot kay Mucha ang regalo ko. Lipat ka na dun, ani Mucha. Ayoko nga, malakas kong nasabi. Lahat naman sila ay napatingin sa akin. Alinlangan ko silang inisian at saka nagdahilan. Sabi po kasi ng mga matatanda sa amin, dadami daw ang asawa kapag palipat-lipat ng upuan habang kumakain, palusot ko. Kita ko sa sulok ng mga mata ni Don Antonio ang pagngiti dahil sa sinabi ko. Aksidente namang napatingin ako kay Andrew na nakatingin sa akin. Una akong nag-iba ng tingin. Habang kumakain ay nagkukwentuhan ng kung ano-ano na lang ang pamilya Rufino. Ako naman ay tahimik lang na nakikinig. Paminsan-minsan ay may itinatanong si Donya Agatha sa akin, katulad ng kumusta na ako sa trabaho, kumusta naman ang mga katrabaho ko, at kung ano-ano pa. Hanggang sa mauwi ito sa pagtatanong tungkol kay Andrew. Hindi mo pa ba napapasagot si Andrew, iha? Tanong nito. Muntik na akong masamid dahil sa narinig. Dati naman ay baliwala lang sa akin kapag tinatanong nila ako ng ganito. Wala naman akong kahiya-hiya na sasagutin ang tanong nila na malapit na po. Tumikhim muna ako bago sumagot. Hindi na po ako nanliligaw kay Andrew. Kota na po kasi ako sa pambabasted niya. Ayoko pong tumandang dalaga, kunyari ay masaya pa rin akong nagkukwento. Kita ko ang paglingon ni Andrew sa akin. Pagpasensyahan mo na yang anak kong manhid. Hayaan mo at ihahanap kita ng blind date, ani Donya Agatha. Sige po. Gusto ko yan, kunyari ay excited kong sabi para mailayo ang usapan namin kay Andrew. Ano bang gusto mo sa lalaki? Tanong ng Donya. Gusto ko po yung lalaking lalaki. Yung medyo malago yung buhok at dark skin. Yung balat ay halatang sunog sa araw at masasabi mong matagal ang ginugol niya sa ilalim ng init ng araw habang nag-aararo ng lupain at nag-aalaga ng mga baka kaya medyo marumi yung kanyang damit. Tapos ang kanyang mga kamay ay may kalyo dahil sa walang patid na trabaho. Para po kasing ang sarap nilang magmahal, wika ko habang nakatingin sa kawalan na parang nangangarap ng gising. Ang totoo ay isang karakter sa nobelang nabasa ko ang aking idini-describe. Yun kasi ang naisip kong sabihin para ibang-iba sa itsura ni Andrew na makinis at mukhang anak mayaman dahil sa ganda ng kutis na halatang babad sa aircon. Bigla namang sumingit si Mucha sa usapan. Prom di pala ang gusto mo eh. Bumalik ka na lang sa Batangas kung ganyan ang mga tipo mo. Ang dami kaya niyan sa barangay natin, ani Mucha. Napaismid naman ako sa sinabi ni Mucha. Basag naman itong best friend ko. Hindi man lang sinakyan ang drama ko. Dugyot naman yung mga sinasabi mo eh, nakanguso kong sabi kay Mucha. Gusto ko siyang pandilatan kaso abala naman ito sa pagpapakain sa kanyang anak. Kainis dahil nakita kong mahinang tumawa si Andrew. Panira naman itong si Mucha. Nasira tuloy ang moment ko. Oh, so cowboy or hasyendero pala ang hinahanap mo, ani Donya Agatha. Umaliwalas ang aking mukha dahil sa sinabi nito. Tumpak, malakas ko sabi at napaturo pa sa Donya. Bigla ko namang natutup ang aking bibig dahil nakalimutan kong sosyal nga pala ang kausap ko. Yes po, yun nga po ang idealman ko, sabay bawi ko at pinalambing ko pa ang aking boses. Ipakikilala kita kay Alejandro de la Vega, tagapagmana ng isa sa mga hasyenda sa Laguna na malapit sa farm namin. Amiga ko ang mga magulang niya. Isasama ka namin next time na bibisita kami sa farm, nakangiting wika ni Donya Agatha. Hindi siya pwedeng sumama. Maraming trabaho sa hospital ngayon. Mahihirapan siyang kumuha ng vacation break, ani Andrew habang nakatuon ang tingin sa plato nito. Shush! Pwede ko siyang bigyan kahit 1-month vacation pa, nakairap na tugon ng Donya at muli akong tiningnan. Para naman magka-love life na itong si Tintin natin. Sayang naman ang beauty niya, mas lalo pa naman siyang gumaganda ngayon dahil sa buhok niya. Dapat ganyan palagi iha para mas maraming nakakakita ng beauty mo. Hindi yung palagi ka na lang nakapusot. Hindi bagay sa kanya, parang pugad ng ibon. Itali mo palagi yan, kontra ni Andrew sa sinabi ng kanyang ina. Sinimangutan ko siya at binigyan ng matalim na tingin. Pugad ng ibong pinagsasasabi mo, mahina kong sabi.
Kahit hindi malakas ay alam kong naririnig niya yun. Hindi naman siya nakatingin sa akin dahil tutok ito sa plato niya. Don't mind him. Naiinggit lang yan dahil wala siyang love life ngayon. Halika rito sa tabi ko para hindi niya marinig ang pag-uusapan natin tungkol sa ipapakilala ko sa'yo. Natatawang sabi ni Doña Agatha. Tumayo naman ako at habang naglalakad ay may sinabi ako kay Doña Agatha. May love life po siya ngayon. Ang sweet nga nila eh. Talaga, gulat na tanong ni Mucha. Artista talaga ito, kunyari pa siyang nagulat alam naman niya ang tungkol sa pagdating ng ex ni Andrew. Naikwento ko na kasi sa kanya sa telepono na nagkabalikan na sina Andrew at ang ex nito. Naupo ako sa tabi ni Doña Agatha. Nakita mo, maikling tanong ni Mucha. Kitang-kita ko, sagot ko dito at tumingin ako kay Andrew na ngayon ay nakatingin na pala sa akin na nakakunot ang noo at nakabuka ang bibig. Ah, kaya pala nagpapaligaw ka na sa iba, kunyari ay baliwalang sabi ni Mucha. Nais kong matawa ng lihim dahil sa sinabi nito. Best friend ko nga talaga ito. Talagang gumawa pa ito ng kwento para lang hindi akong magmukhang kawawa sa paningin ni Andrew. Kagaya ng sabi ni Doña Agatha ay kinausap niya ako at niyaya niya akong sumama sa kanila sa susunod na bibisita sila sa Laguna. Mahina lang itong magsalita kaya kaming dalawa lang ang nagkakarinigan. Si Andrew naman ay abala sa pagsagot sa mga tanong ni Don Antonio tungkol sa mga problema sa hospital. Nang matapos na kami ay nagpaalaman na ang lahat sa isa't isa. Buhat ko ang bunsong anak ni Mucha habang naglalakad kami papalabas. Habang silang mag-asawa naman ay akay ang kanilang dalawa pang mga anak. Kina Mucha ako sasabay, idadaan muna nila ako sa aking tinutuluyan. Papasok na ako ng sasakyan nang pigilan ako ni Andrew sa braso. Sa akin ka na sumabay, anito. Okay lang, sa kanila na lang ako sasabay, tanggi ko. Inaantok na yung mga bata oh. Mapapalayo ang biyahe nila kung ihahatid ka pa nila, anito. Kinonsensya pa talaga ako. Paano pa ako makakatanggi? Okay, tugon ko at inabot ko kay Mucha ang kanyang anak at nagpaalam na ang mga ito sa amin. Hinintay ko muna silang makaalis bago ako tumalikod. Nasa likod ko si Andrew na naghihintay. Saan ang kotse mo? Walang gana kong tanong. Wait here, anito at mabilis na humakbang papalayo. Ilang saglit pa ay nakita ko ang sasakyan nito papalapit sa akin at saka pumarada sa tapat ko. Nakita kong papalabas ito sa pintuan ng driver's seat pero mabilis kong binuksan ang pintuan sa passenger seat at sumakay sa loob. Naiiling na lang na pumasok ulit sa loob si Andrew. Ipinikit ko ang aking mga mata habang nagbibiyahe hanggang sa makarating kami sa tapat ng condominium building. Tinanggal ko agad ang seatbelt. Salamat, mahina kong sabi sa kanya at binuksan ko ang pintuan ng kotse, ngunit nakalock ito. Nilingon ko si Andrew para sabihin sa kanya na i-unlock ang pintuan. Anong pinag-usapan niyo ni Mom kanina? Seryoso ang mukha nitong nagtatanong. Kailan ka pa naging sismoso? Natatawa kong tanong pero labas sa ilong. Totoo ba ang sinabi ni Mucha na nagpapaligaw ka? Tanong nito muli. Nagtataka akong napatingin sa kanya. Akala ko ay busy ito sa pakikipag-usap sa ama niya kanina tungkol sa negosyo. Yun pala ay busy ito sa pagmamarites sa usapan namin. Pakibuksan ng pintuan, bababa na ako. Wika ko sa halip na sagutin ang tanong niya. Hindi ka pwedeng makipagkita o makipag-date sa iba tintin. Sino ka naman para pagsabihan ako? Gusto kong ayusin ang relasyon natin. Paano natin maaayos kung mag-entertain ka ng iba? Ani Andrew. Ayoko nang bumalik sa'yo. Tumaas ang kilay ko at maarting nagsalita. Alam mo parang libro lang yan eh. Kapag nabasa ko na, hindi ko na ulit babalikan at babasahin pa. Bakit pa, kung alam ko na kung ano ang kwento at hindi na yun magbabago pa? Sinabi ko na sa'yo, I'm not ending our relationship. Ako pa rin ang boyfriend mo kaya hindi ka pwedeng magpaligaw sa iba, pagtutol ni Andrew. Well, tinatapos ko na. No you can't, malakas at mariing sabi nito. Bigla akong napalunok nang marinig ang galit na boses nito. Nananahimik ako dito sa Maynila pero ginulo mo ang utak ko kaya panindigan mo yung sinimulan mo. Kasalanan mo kung bakit ako nagkakaganito ngayon kaya sa ayaw at gusto mo, girlfriend pa rin kita. Ayaw kong makikita na may kasama kang ibang lalaki. Don't you even dare or you're absolutely not gonna like what I'm gonna do. Natahimik ako at medyo nagulat dahil sa tono ng kanyang boses. Ngayon ko lang siya nakita sa ganitong itsura.
Ibang-iba sa Andrew na kilala ko. Para siyang sinapian ni Don Antonio na nakakatakot ang presensya at may diin ang bawat salitang binibitiwan. Kinabahan akong bigla, pakiramdam ko tuloy ay hinahalukay ang aking tiyan dahil sa kaba. Nagkakaganito talaga ako kapag natitense. Pipakibukas na ng pintuan. Bababa na ako, alinlangan kong winika. Naningkit lalo ang mga mata ni Andrew dahil sa sinabi ko. Muli kong narinig ang maotoridad niyang boses. Stop running away from me kapag nag-uusap tayo. Hindi pa tayo tapos mag-usap at natatae ako. Lalabas na, nasa tumbong ko na, putol ko sa kanya. What the? Hindi makapaniwalang sabi ni Andrew nang marinig ang sinabi ko. Dahil parang wala siyang balak na buksan ang pintuan ay dumukwang ako sa kanyang harapan at ako na mismo ang pumindot ng unlock button sa pintuan na nasa gilid ng kanyang upuan. Napataas na lang ang dalawang kamay nito nang mabilis akong dumukwang sa ibabaw ng kanyang kandugan habang pinipindot ko ang buton. Ilang segundo lang naman yun at pagkatapos ay mabilis akong bumaba ng sasakyan. Hindi na ako nagpaalam at patakbo kong tinungo ang loob ng condo unit para Jumeps. Sobrang sakit ng tiyan ko, lalabas na talaga. Excited ka na ba? Next week ililipat na tayo sa Obgyn Ward. Ani Lizel habang naglalakad kami patungo sa break room para magmerienda. Excited na nga ako pero medyo kinakabahan din, hindi ba mataas ang expectations sa ward na iyon, tanong ko. Lalo na't si Dra. Natalia Santos na daw ang bagong head sa ward. Balita ko pa naman marami daw yung mga achievements sa abroad. Tapos tayo, mga bagong graduate lang na nurse, salaysay ni Lizel at kitang-kita ang paghanga sa boses nito sa doktor na ikinukwento. Siguro naman alam niya ang pakiramdam ng isang baguhan, ani ko. Tama, pero parang ang hirap namang i-compare ang sarili natin sa kanya. Sa dami ng awards noon at achievements ay parang napakalayo niya sa level natin, wika ni Lizel. Mukhang marami na itong nasagap na information tungkol sa bagong doktor namin. Alam mo bang maraming nurses dito na gustong makatrabaho si Dra Santos? Siyempre sa laki ng achievements niya, yung iba nga nagpresenta pa talaga na makatrabaho siya, patuloy pa nito. Talaga? Aaminin ko, nakaka-impress naman talaga yun. Tumango si Lizel. Swerte nga natin dahil handpick tayo ni Doktora. Samantalang yung ibang mga nurses dito, gustong-gusto na sila ang mapili, anito. Napakunot naman ako ng noo. Anong ibig mong sabihing handpick, nagtatakang tanong ko. Siya mismo ang pumili sa atin. Marami siyang kinuhang nurses galing sa iba't ibang level ng experiences, at tayong dalawa ang rookies na makakasama niya, tuloy-tuloy na paliwanag ni Lizel. Excited na ako, kinikilig pa na sabi nito. Halata na excited talaga si Lizel. Ibang-iba naman sa nararamdaman ko. Hindi ako makaramdam ng kahit konting excitement. Ewan ko ba pero parang hindi talaga maganda ang pakiramdam ko. Bakit ako pa sa dinami-rami ng nurses dito? Aaminin ko, wala ako sa listahan ng may pinakamagagandang performance dito sa hospital. Mas okay pa nga si Lizel kaya di na nakakapagtaka na makuha siya, pero ako. Bakit? Ang dami ko ngang palpak so bakit ako ang pipiliin ng isang successful doctor at isang achiever? Haste? Ito na naman ako, masyado na yata akong nag-overthink. Pinairal ko na naman ang personal feelings ko. Mukha naman professional si Dra Santos, siguro ay nag-aalangan lang ako at natatakot na magkamali sa harapan ng ideal girl ng Driamboy ko. Ang saya sana kung si Dr. Tuazo na lang ang makakasama ko sa shift, ani Lizel. Napatawa naman ako sa sinabi nito. Kanina lang ay sobrang excited ito na makatrabaho si Dra Natalia, tapos ngayon naman ay si Gray ang mas gustong makatrabaho. Oy, wag ka nga dyan. Patawa-tawa ka na lang dyan dahil napana mo na ang puso ni Doc Andrew. Gawin ko din kaya lahat ng the moves mo para mapaibig ko rin si Dr. Tuazon. Naku, wag. Mahirap ipilit ang sarili sa taong di ka mahal. Nax, expert yarn, ani Lizel. Bago pa man kami makarating sa break room, ay natanaw na agad namin na may nagkukumpulan na naman sa nurse station. Mukhang merienda na naman ang pinagkakaabalahan ng mga ito. Bigla kong naisip kung galing na naman ba kay Andrew ang mga yun. Sinabihan ko na siya na wag na siyang magpapadala ng pagkain.
Paglapit namin sa kanila ay hindi kape at donuts ang naririto ngayon, kundi meal na may kasamang soda mula sa kilalang fast food. Nagsisikuhan na ng kanya-kanya ang mga empleyado. Walang tanong-tanong na kumuha si Lizel para sa aming dalawa. Inabot niya ang isa sa akin at tinanggap ko naman yun. Hindi na ako nag-alangang tanggapin yun, tutal gutom na rin ako. Akala ko galing na naman kay Doc Andrew ang mga yan, ani Lizel. Sinabihan ko na siya na itigil na niya ang pagpapadala ng pagkain. Killjoy naman itong si Christina, nakangusong kantsaw ng mga nurses na nakarinig. Kanino ba ito galing, tanong ko. Para sa lahat, galing kay Dr. Tuazon. Ang gagalante talaga ng mga doktor natin, ang popogi pa. Ani Maricel. Wedi nga. May note ba? Patingin nga at baka para sa akin naman pala ito, nagbibiro at kinikilig na sabi ni Lizel. Inabot ni Maricel kay Lizel ang note na kasama ng pagkain. Mukhang hindi pa ito nababasa ng kahit sino. Malakas naman yung binasa ni Lizel. To all the incredible nurses, especially Honey. From Dr. Tuazon. Wow! Sinong Honey yun? Ba yan, wala na agad akong pag-asa, ani Lizel. Parang bigla akong kinutuban. Ilan ba ang empleyado dito sa hospital na Honey ang pangalan? Parang ang kapal ko naman yata para isiping ako ang Honey na tinutukoy sa note. Si Dr. Tuazon. Kilig na saad ni Maricel. Sabay-sabay kaming napatingin sa direksyon na tinitingnan nito. Lahat kami ay natahimik nang makita si Gray na papalapit sa pwesto namin. Parang nahipnotismo naman ang mga nurses dahil sa ngiti ng gwapong doktor. Doc, thank you po sa treat, wika ng isa. Welcome ladies, ninisyan niya ang bawat isa at pagkway tumigil ang tingin nito sa akin. Napalunok naman ako at nanalangin na sana ay mali ang iniisip ko. Kumuha ka ba ng para sa'yo, Honey? Baritonong boses nito na nakatingin pa rin sa akin. Gusto ko sana siyang pigilan ngunit narinig na siya ng lahat. Hindi nakawala sa paningin ko ang panlalaki ng mga mata ng lahat na nasa paligid ko. Ito yung ayaw kong mangyari Paniguradong katakot-takot na interrogation na naman ang aabutin ko nito sa kanilang lahat. Napangiwi ako at alinlangan ng umiti. Ies po Doc, sagot ko habang kamot ang aking ulo. Umaliwalas ang mukha ni Gray at gwapo pa itong umiti. Binili ko talaga yan para sa'yo. Nagpapapansin lang, baka sakaling mag-reply ka na sa mga text messages ko. Pasensya na po, tangi kong nasabi. Umiti lang si Gray sa akin, pagkway tumingin ito sa lahat. Maiwan ko na kayo. Enjoy the food, paalaman nito at saka naglakad palayo sa amin. Pagkaalis nito ay sabay-sabay na naglingunan sa akin ang mga katrabaho ko. Kunyari ay tiningnan ko ang hawak kong pagkain. Ang sarap nito, sige kain muna ako sa break room. Sabay talikod ko, ngunit nahawakan agad ako ni Lizel sa braso para pigilan. Teka lang, ano yun ha? Wala yun, kaibigan siya ni Andrew kaya kaibigan ko na rin. Palusot ko at ngayon ay si Andrew pa talaga ang ginamit kong palusot. Parang hindi naman ganun ang nakita ko, ani Maricel na duda sa aking sinabi. Magpapaliwanag pa sana ako nang makita kong si Andrew naman ang papalapit sa pwesto namin. Bahala kayong mag-isip dyan. Basta kakain na ako. Sige, bye, dali-dali kong sabi at mabilis na umalis sa kanagtungo ng break room. Inilapag ko muna ang pagkain at soda sa lamesa. Nagpunta ako sa mailababo upang maghugas ng kamay. Matapos kong patuyuin ang aking mga kamay ay binalikan ko sa lamesa ang aking pagkain. Muntik na akong mapalundag nang makita ko si Andrew sa mailamesa nang umunguya. Napatingin ako sa styrofoam container ng pagkain na nakaangat na ang takip. Muli akong napatingin kay Andrew at bigla akong nagduda. Dali-dali kong nilapitan ang container at sinilip ang nasa loob. Hindi nga ako nagkamali, may kagat na ang burger na nasa loob. Bakit mo kinagatan? Akin yan reklamo ko sa kanya. Tinikman ko lang kung masarap. Baliwala nitong sagot. Nemeryandahin ko pa yan. Para isang kagat lang. Hindi naman masarap, tugon nito nang umunguya pa. Laglag ang aking panga sa sinabi nito. Nakita ko pang nilunok nito ang nasa bibig at saka hinawakan ang soft drink na kasama. Wag, malakas kong sabi ngunit sinipsip na agad nito ang straw. Napapikit ako sa inis at napabuntong hininga. Bakit mo ba pinapakialaman ang pagkain ko? Ano nang kakainin ko ngayon? Marami pa namang tira Hindi naman masarap.
Ikaw na ang umubos. Paano ko pa kakainin yan nalawayan mo na, inis kong sabi dito. Sus, para namang hindi mo pa natitikman ang laway ko, baliwala nitong sabi. Nanlaki ang aking mga mata sa sinabi nito at balisa akong napatingin sa paligid upang tingnan kung may ibang tao sa loob ng break room. Nakahinga ako ng maluwag nang masigurong kaming dalawa lang dito ngayon. Pinandilatan ko siya ng mata. Ang bastos ng bibig mo, galit na sabi ko at nilayasan ko na siya. Dire-diretso ako sa locker room upang doon muna magmukmok. Pagdating ko dun ay may 3 nurse na nasa loob. Naagaw agad ng atensyon ko ang plastic bag na nasa lamesa. Para sa'yo daw yan. Galing sa boyfriend mo. Boyfriend ko. Si Andrew, wala sa sariling na itanong ko. Napailing na lang ako nang ma-realized ang aking sinabi. Para ko na rin kinumpirma na kami na nga ni Andrew. Kainis. Binuksan ko ang plastic bag upang tingnan kung anong nasa loob. Lunchbox ito na mailamang sushi. Bigla tuloy akong natakam. Kumuha ako ng isa at isinubo yun. Ang sarap. Kailan pa niya to dinala rito? Lihim akong napangiti. Lumabas ako bitbit ang box ng sushi at naglakad pabalik sa break room. Siguro naman ay wala na dun si Andrew. Bago pa man ako makapasok ay nakasalubong ko na si Andrew. Nakita niya ang hawak kong box ng sushi at saka ito ngumiti. Inirapan ko lang siya at nilagpasan. Mabuti na lang at umalis na ito ng tuluyan. Pagpasok ko sa break room ay sinimulan ko ng kainin ang sushi. Nang matapos ako ay nagtungo ako sa basurahan upang itapon ang disposable box na pinaglagyan ng aking kinain. Nang buksan ko ang takip ng trash can ay nakita ko ang hamburger na may isang kagat. Yun ang burger na inagaw ni Andrew sa akin kanina. Pagkatapos niyang agawin sa akin ang pagkain ko, itatapon lang niya ng ganun-ganun lang. Ang laki talaga ng saltik ng lalaking yun. Halos magkasunod lang kaming dumating ni Mucha sa tagpuan namin dito sa isang mamahaling restaurant. Hindi ko naman afford ang mga presyo dito pero hindi naman ako ang gagastos. Ngayon kasi ang araw na sinabi sa akin ni Doña Agatha na sinet up niyang blind date para sa akin. Ito ang pinag-usapan namin nung birthday ni Mucha. Hindi ko akalaing seryoso talaga si Doña Agatha. Nung una ay ayaw ko naman talagang pumayag dahil nahihiya akong makipagkita sa taong hindi ko naman kilala. Pero nung sinabi ni Mucha na sasamahan niya ako at sa kabilang lamesa lang daw siya magmamatsyag ay pumayag na rin ako. Kaya andito at magkasama kami ngayon. Isinama ni Mucha ang kanyang bunsong anak na si Kyle, isang taong gulang na. Iniwan naman niya sa kanyang mga biyenan ang 2 pang anak. Inagahan talaga namin ng 1 oras para daw magkapag-ready ako emotionally. Lumapit ang waiter sa amin at hiningi ang aming order. Drinks lang muna ang in-order naming 2. 2 cappuccino, ani Mucha sa waiter. Pinandilatan ko ng mata si Mucha. Tumawa naman ito. Joke lang, ani to. Miss, 1 cappuccino nga at apple juice para sa anak ko, ani Mucha. Black coffee sa akin, sabi ko sa kumukuha ng order. Nakabungisngis pa rin si Mucha. Gusto mo yata akong magtae sa harapan ng blind date ko nakairap kong sabi. Para binibiro ka lang grabe ka namang mag-react. Lalo na siguro kay Andrew nung bigyan ka ng latte sa date nyo, anito. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Hindi ko naman nabanggit sa kanya yung tungkol sa pagbili ni Andrew ng latte sa akin. Paano mo na lamang binigyan niya ako ng latte? Tumawag siya sa akin. Tinatanong kung anong favorite mong inumin dahil nagyaya ka daw sa coffee shop. Sabi ko latte, ani Mucha at humagikik ng tawa. Mas lalo pa akong napakunot sa sinabi nito. Defensive namang tumawa si Mucha nang makitang naniningkit ang aking mga mata. Gumaganti lang naman ako sa mga pangpaprank niya sa akin dati Naiimagine ko na yung itsura niya nung binungangaan mo siya. Ikaw pala ang salarin kaya ako nagtae, nakangiwi kong sabi. Ano? Ibinilingan niya akong latte, kaya ayon nagtae ako sa date namin. Bakit mo naman ininom, sunga ka ba? Siyempre nagpapa-impress pa ako sa kanya noong mga panahong yun. Alangan namang tanggihan ko. Kaya pala ganun na lang ang itsura ni Andrew nung malamang nagtae ako sa latte. Parang inis na inis ito kung kanino. Kay Mucha pala ito nabubwisit. Bebe, ani Mucha. Napalingon ako sa direksyon na tinitingnan nito. Nakita ko ang asawa niyang si Dreke na papalapit sa aming direksyon.
Agad itong lumapit kay Mucha at hinalikan sa labi. Kinuha naman nito ang anak at binuhat saka hinalik-halikan sa pisngi. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Mucha sa asawa. May meeting ako sa kliyente namin. Kayo, ani Drake habang nakatingin sa aming dalawa. Si Mommy kasi sinet up ng date itong si Tintin kaya sinasamahan ko. Mamaya pa naman ang usapan nila, mga 1 oras pa. Dumating lang kami ng mas maaga para makapagbunding muna. Tahimik lang na tumango-tango si Drake habang paminsan-minsan ay papalit-palit ang tingin niya sa aming dalawa. Bahagyang lumayo si Drake habang karga pa rin ito ang anak at nakita kong may kinakausap sa telepono. Maya-maya pa ay bumalik ito sa pwesto namin upang inabot kay Mucha ang anak at saka nagpaalam para puntahan na ang mga kamiting. Kung saan-saan na napapapunta ang usapan namin ni Mucha sa loob ng kalahating oras. Nauwi na naman kay Andrew ang usapan namin ng kumustahin ni Mucha kung ano na ang ganap sa aming dalawa. Umasim lang ang mukha ko. Ewan ko, nababaliw na yata yun. Kung ano-anong pinaggagawa. Naikwento ko sa kanya yung nangyari kahapon na inagaw ang pagkain galing kay Gray. Natawa naman si Mucha sa sinabi ko. Magkapatid nga sila ni Drake. Parehong-pareho ng style. Huwag ka nang magugulat kapag bigla na lang yan susulpot kung saan-saan. Ani Mucha na parang siguradong-sigurado sa sinasabi. Speaking of the devilty. Ani to. Napatingin tuloy ako sa tinitingnan nito. Nanlaki ang mga mata ko nang makita si Andrew na kapapasok lang ng restaurant at palinga-linga ito na parang may hinahanap. Ilang sandali pa ay nagsalubong ang mga mata namin. Iniba nito ang tingin at dire-diretso lang sa paglalakad na parang hindi niya ako nakita. Siguro ay may iba itong sadya dito. Bakit ko nga ba ini-expect na ako ang hinahanap niya? Bahala siya sa buhay niya. Sigurado ka Mucha, wala akong muta o kung anumang nakasabit sa ilong ko. Tanong ko at inilapit ko ang aking mukha. Wala, ikaw naman masyado kang tense. Sagot nito na hindi naman nag-abalang tumingin sa akin. Maya-maya pa ay bigla na lang sumulpot si Andrew sa harapan naming dalawa ni Mucha. Andito pala kayo, anong meron, bati nito sa amin. Napataas naman ang kilay ko. Kunyari pa siya nakita naman niya kami kanina. Saglit niya akong tinapunan ng tingin at saka dumiretso ito sa kanyang pamangkin upang halikan ang bata. Wala naman, may date lang itong si Tintin. Parang hindi nagulat na tugon ni Andrew. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Mucha. May kamiting kami ni Kuya, anito at naupo sa tabi ni Baby Kyle. Bakit naririto ka pa? Nagtatakang tanong ni Mucha, maging ako ay nagtataka. Kaya na ni Kuya yun, tipid nitong sagot at abala sa pakikipagharutan sa pamangkin. Nagpunta ka pa, nakataas ang kilay na sabi ni Mucha at humarap sa akin. Nagkatinginan na lang kami ni Mucha at pareho kaming nailing kay Andrew. Pinaikot-ikot pa ni Mucha ang kanyang hintuturo sa tapat ng kanyang sentido. Sumisenyas ito na parang sinasabing malaki ang tupak ng bayaw. Akala ko ay hindi na talaga ako papansinin ni Andrew, ngunit tumingin ito sa akin. Nasaan na ang kadate mo? Tanong nito habang kinikiliti si Kyle na tawa ng tawa dahil sa kanyang ginagawa. Maya-maya lang andito na, si Mucha ang sumagot. Tumango-tango lang si Andrew at malawak ang ngiti nito habang nakikipagkulitan sa pamangkin. Parang bata, sa isip-isip ko dahil parang siya pa itong mas masaya kaysa sa pamangkin. Si Kyle ang kinikiliti niya pero parang siya pa itong mas nakabungis-ngis. Nawala ang atensyon ko sa kanilang dalawa nang biglang nag-vibrate ang aking telepono sa mesa. Nakita ko ang isang hindi pamilyar na number na naka-flash sa screen. Bahagya akong napakunot noon nang mabasa ang nakasulat. Christina, we urgently need you to report to the hospital today. The detailed patient safety and care compliance report you prepared for the quality control audit scheduled at Tatlose is missing. Your immediate assistance is crucial to resolve this issue before the audit. Please come in as soon as possible today. Hospital admin. Bigla akong naalarma sa nabasa. Napaka-importante ng report na yun pero inayos at sinubmit ko na yung report na yun noong makalawa pa. Bakit sasabihin nilang wala? Hindi ko rin alam na ngayon ang audit, ganun pa man hindi naman dapat maging problema yun kung hindi lang nawawala ang report ko. Mucha, pasensya na kailangan kong umalis, nawawala yung report ko, napaka-importante nito dahil may audit mamaya. Paano ang date mo? Nag-aalalang tanong ni Mucha.
Pwede bang ikaw na lang ang magpaliwanag kay Tita Agatha na may emergency lang talaga? Ha? CJ, wala nang nagawa si Mucha. Pakikontak na lang kamo dun sa kadate ko para wag na siyang pumunta dito. Nakakahiya naman. Babawi na lang ako sa susunod. Dali-dali akong nagpaalam at umalis ng restaurant na nag-aalala na sana ay umabot ako bago magsimula ang audit. Tin, narinig ko ang malakas na tawag ni Andrew mula sa likuran ko. Saglit ko siyang sinulyapan pero mas nakatuon ako sa mga dumaraang sasakyan para makakuha agad ng taxi na masasakyan. Ihahatid na kita, ani Andrew. Hindi na ako nagpakipot pa dahil kailangan ko talagang makarating agad sa hospital. Hintayin mo ako rito, ani Andrew bago ito umalis. Ilang sandali pa ay huminto na ang sasakyan nito sa harapan ko at mabilis akong sumakay at ikinabit agad ang seatbelt. Salamat Andrew, bukal sa loob na sambit ko. No problem, anito habang tutok sa pag-drive. Pwede bang pakibilisan mo, pakiusap ko sa kanya dahil nababagalan ako sa patakbo niya. Baka naman ma-overspeeding ako. Mas lalo tayong malilate. Napabuntong hininga ako. Tama si Andrew, hindi ko lang talaga magawang hindi mag-alala. Hey, relax. Ano bang ikinakatakot mo, boyfriend mo ang may-ari ng hospital, anito. Nilingon ko siya para pandilatan sana, ngunit nakatutok ang mga mata nito sa kalsada. Dahil sa sobrang traffic ay inabot din kami ng halos 1 oras sa biyahe. Halos patakbo akong pumasok ng hospital, samantalang si Andrew naman ay kalmado lang na nakasunod sa akin. Nagtungo agad ako sa admin upang klaruhin kung anong problema. Nakakunot ang noo ng empleyadang nakausap ko. Walang audit ngayon, next Tuesday pa. Hindi ba sinabi sa inyo? At saka wala namang akong nare-receive notice na may nawawalang report. Ano itong text message na na-receive ko? Ipinakita ko sa aking kausap ang aking cellphone at ipinabasa sa kanya. Hindi naman yan number ng admin. Parang nalaglag ang aking panga sa narinig. Umiti ang empleyada. Ay bagong nurse ka nga lang pala rito. Spam lang siguro yan. Next time tumawag ka muna para makonfirm mo kung valid yan. Saka automatic na magre-register AC mo ang pangalan ng hospital natin, hindi yung ganyang private number lang. Hindi ko maintindihan kung matutuwa ako na wala naman palang problema or mabubwisit ako dahil sa nag-alala ako nang wala naman palang dahilan. Hindi pa natuloy ang blind date ko. Nakakainis talaga ang mga prankster at spam na yun. Bakit nga ba hindi ko naisip na tumawag muna? Beginner's mistake, lesson learned. Ito namang si Andrew ang tagal-tagal na sa hospital ni hindi man lang ako sinabihan, I'm sure hindi na ito bago sa kanya. Gusto ko tuloy siyang sisihin kahit hindi naman niya kasalanan. Nang lingunin ko siya ay nakasandal ito sa pader malapit sa may pintuan at nakahalukip-kip na komportableng-komportable sa kanyang pwesto. Habang stress na stress ako, siya naman ay sobrang aliwalas ng mukha at parang nagniningning pa ang mga mata. Kinabukas pagkarating ko sa hospital ay inilagay ko agad ang aking mga gamit sa locker room at nagdiretso na ako sa nurse station. Parang kinurot ang puso ko ng matanaw mula sa aking kinatatayuan na magkausap sina Andrew at Dra. Natalia sa receiving area. Nakita ko pang hinawakan ng babae ang braso ni Andrew. Ang touchy nila sa isip-isip ko. Napaismid ako at nagpatuloy sa paglalakad. May padunot pa siyang nalalaman pero lantaran naman kung paano sila maglandian. Pinagbabawalan niya akong sumama sa ibang lalaki pero sila pwedeng maghawakan. Ang aga-aga parang masisira yata ang araw ko. Kaya inabala ko na lang ang aking sarili sa pag-aayos ng mga gamot na dadalhin para sa pasyente. Sinek ko isa-isa kung kumpleto ang mga gamit ko. Isa-isang nagsidatingan ang iba ko pang mga kasamahang nurse. Pagtunghay ko ay kakaibang ngiti ang ibinato ng mga ito sa akin. Mga nakahalukip-kip pa sila at naniningkit ang mga mata. May pa-burger at pasoda si Dr. Tuazo nung makalawa. Anong meron ani Judith. Ang totoo ay hindi ko rin alam dahil hindi ko pa nakakausap si Gray, kaya hindi ko pa naitatanong kung para saan ang pagkain na ipinadala nito. Malay ko, sagot ko. Hindi ko naman talaga alam Magkakilala pala kayo, wala kang binabanggit palagi naman natin siyang pinag-uusapan, pag-usisapan nila. Di ko naman alam na si Dr. Tuazon pala si Gray. Wow, first name basis pa. Tapos siya, honey ang tawag sa'yo. Ganun ba talaga kayo ka-close?
Baka magselos niyan si Doc Andrew. Mukhang ulanin pa yata ako ng tanong ng mga ito ah. Bakit naman siya magsiselos siya naman itong nagpakilala sa amin? Mabilis kong sagot pero sandali akong napaisip kung bakit yun ang sinabi ko. Pwede ko namang sabihin na hindi totoong kami ni Andrew, kaya walang selosang magaganap. Nang tumunog ang alarm ko, hudyat na malapit ng painumin ang pasyente, ay nagpaalam na ako sa kanila. Sa hallway ay nakasalubong ko si Dr. Gray. Good morning honey, bati agad nito sa akin. Ginantihan ko siya ng ngiti. Good morning doc, bati ko rin. Salamat nga pala sa pa-borger nung isang araw, birthday niyo ba, patuloy ko. Narinig kong napatawa si Gray. Nagustuhan mo ba, tanong nito. Ay, kay Doc Andrew niyo po itanong, dahil siya itong kumain ng burger ko. What? Inagaw niya sa akin kaya hindi ko natikman, pagkukwento ko. Kita ko sa mukha ni Gray na napangiwi ang mukha nito. Natatawang hindi makapaniwala at parang nag-iisip. Maya-maya pa'y ngumiti ng maaliwalas. Sige Doc, una na ko, paalam ko rito at nilagpasan ko siya. Honey. Wait tea. Tawag nito sa akin. Bago pa man ako nakalingon sa kanya ay nasa tabi ko na siya. Pwede ba kitang yayain mamayang mag-lunch? Tanong nito. Ko. May trabaho pa kasi ako mamaya tanggi ko. Diyan lang naman sa Osteria Restaurant sa tapat ng hospital. Hindi tayo lalayo, pangukumbinsi pa nito. Napaisip ako sa sinabi niya. Balita ko masarap nga ang mga pagkain dun pero hindi pa ako nakakapasok sa loob dahil medyo may kamahalan. Napangiti ako sa alok ni Gray. Mahihiya pa sana ako pero change the mind agad-agad. Tutal alam naman niyang malakas akong kumain at saka sayang ang grasya. Sige ba Doc, see you mamaya, yun lang at umalis na ako. Ite-text kita, narinig ko pang pahabol nito. Tumango naman ako na sigurado kong nakita niya. Nang makalayo ito ay si Andrew naman ang nakita kong papalapit sa akin. Nakakunot ang noo nito. Ano na naman kaya ang problema ng lalaking to? Hindi siguro siya nakakiss sa dream girl niya ngayong umaga. Anong pinag-usapan niyo? Bungad nito sa akin. Nilingon ko siya at tinaasan ng kilay. Siya kaya ang tanungin ko kung anong pinag-usapan nila ng sweetheart niya. Kesyo aayusin daw ang relasyon namin pero umagang-umaga iba na agad ang kinukumpuni niya. Wala ka na dun, inis na sagot ko sa kanya at tuloy-tuloy ako sa paglalakad. Hinawakan niya ako sa kamay upang pigilan sa paglalakad. Ano nga, ulit nito sa mas mariing boses. Nilingon ko siya at tingnan sa mata. Secret, nakangisi kong sagot. Mas diniinan pang lalo ni Andrew ang pagkakahawak sa akin.